Welcome back sa Pinoy True Story. For today's video, alamin natin ang isang pinakamalaking manok sa buong mundo. Ang pinakamalaking manok ay si Jersey Giant. Si Jersey Giant ay isa sa pinakamalaking manok na bubuhay ngayon. Ngunit karaniwang tumitimbang 13 to 15 kilo at ang mga babae ay karaniwang tumitimbang kahit saan sa pagitan ng 10 hanggang 12 kilo. Ang mga lalaki ay hindi lamang tumitimbang, mas matangkad din sila. Ang mga lalaki ay umabot sa taas na 20 hanggang 26 na pulgada habang ang mga babae ay karaniwang lumalaki hanggang 15 hanggang 20 pulgada ang taas. Ang pinakamalaking aso sa mundo ayon sa taas ay si Zeus, isang Great Dane mula sa Otsego, Michigan. Ayon sa Guinness World Records, si Zeus ay 44 inches ang taas at 7 feet 4 inches sa kanyang legs. Si Zeus ay tumitimbang ito halos 282 kilo, sa kabila ng kanyang nakakatakot na taas. Sinabi ng may-ari ni Zeus na si Kevin Dorlag na regular siyang bumibisita sa mga paaralan at ospital bilang isang therapy dog. Namatay si Zeus sa edad na 5 noong Setyembre taong 2014. Ang may-ari ni Zeus, si Brittany Davis, ay niregaluhan ng tuta noong siya ay 8 linggong gulang. Ngayon, nasisiyahan siyang maglakad-lakad sa paligid at sa pamilihan ng lokal na magsasaka at natutulog sa tabi ng bintana. Kumakain siya ng 12 tasa ng pagkain ng aso na Gentle Giants bawat araw, sinabi ni Davis sa Guinness. The Giant Earthworm. Ang pamumuhay sa ilalim ng lupa at karamihan ay wala sa paningin. Ang mga squiggly earthworm ay parang mga hamak at makamundong organismo. Iyon ay maliban kung ito ay ang higanteng Gippsland earthworm ng Australia, na pinaniniwala ang pinakamalaking species ng uod sa mundo. Katutubo sa timog silangang estado ng Victoria, at matatagpuan lamang sa Bass River Valley ng South Gippsland, ang higanteng Gippsland worm, Megascolites australis, ay may average na 3.3 talampakan, 1 metro, ang haba, at 0.79 pulgada, 2 sentimetro, ang diametro at tumitimbang ng humigit kumulang 0.44 pounds, 200 gramo. Gayunpaman, ang mga mahabang buhay na invertebrate na ito ay maaaring mabuhay ng hanggang 5 taon o higit pa, na tumatanda sa napakalaki na 9.8 talampakan, 3 metro, ang haba. The Giant Centipede. Ang Giant Centipede ay may iba't ibang kulay mula sa dark blue-green-brown hanggang orange-yellow. Mayroon itong mga itim na banda sa kahabaan ng katawan at dilaw na mga binti at antena. Ang katawan ay mahaba at patag na may 25 o 27 bahagi ng katawan at 21 o 23 pares ng mga binti. Ang unang pares ng mga binti sa likod ng ulo ay binagong mga kuko na kumakurba sa paligid ng ulo nito at maaaring maghatid ng lason sa biktima nito. Ang lason ay nakakalason sa parehong mga mamal at insekto, ngunit mukhang hindi sapat na malakas upang pumatay ng malalaking hayop ng mabilis. Ang Giant Centipede ay matatagpuan sa parehong tuyo at basa-basa na mga tirahan, kadalasan sa mga protektadong lugar tulad ng sa ilalim ng mga troso, sa mga dahon ng basura, lupa, sa ilalim ng mga bato at balat sa mga urban na lugar, kagubatan, kakahuyan, heath, rainforest at disyerto. Ito ay nag-iisa, terrestrial at isang nocturnal predator. Ang Goliath Frog, Conrawa Goliath, kung hindi man kilala bilang higanteng mad-ulash na palaka at Goliath Bullfrog, ay isang uri ng palaka sa pamilyang Conrawidae. Ang Goliath Frog ay ang pinakamalaking buhay na palaka, 3, 4, maaaring lumaki ang mga specimen ng hanggang 32 cm, 12.6 in, ang haba mula sa nguso hanggang sa labasan, at tumitimbang ng hanggang 3.25 kilo, 7.2 pounds. Ang species na ito ay may medyo maliit na hanay ng tirahan sa Cameroon at Equatorial Guinea. 5. Ang mga bilang nito ay lumiliit dahil sa pagkasira ng tirahan at ang koleksyon nito para sa pagkain at kalakalan ng alagang hayop. Ang sexual na dimorphism sa pagitan ng mga kasarian ay minimal, 6 sa isang sample ng 15 individual. Ang mga timbang ay nasa pagitan ng 600 at 3,250 gramo, 1.3 at 7.2 pounds, at ang haba ng snout vent ay nasa pagitan ng 17 at 32 cm, 6.7 at 12.6 in. 5. Ang kanilang mga mata ay maaaring halos 2.5 cm, 1.0 in, ang diametro. Ang kitang-kitang tympanum ay may diameter na humigit kumulang 0.5 cm, 0.20 in, at nahihiwalay sa mata ng humigit kumulang 5 cm, 2.0 in, sa mga matatanda. Ang mga itlog at tadpoles ng Goliath na palaka ay halos kapareho ng sukat ng iba pang mga palaka sa kabila ng kanilang napakalaking formang pang-adulto.
Ang isang lateral fold ay umaabot mula sa mata hanggang sa posterior na bahagi ng tympanum. Ang kanilang mga daliri sa paa ay ganap na web, na may malalaking interdigital membrane na umaabot hanggang sa mga tip ng daliri ng paa. Ang pangalawang daliri ang pinakamahaba. Butil-butil ang balat sa dorsum at sa ibabaw ng mga paa. Ang kulay ng dorsal ay berdeng siena, habang ang tiyan at ventral na bahagi ng mga limbs ay dilaw, orange. Mayroon silang talamak na pandinig, ngunit walang vocal sac at kulang din ang mga nuptial pad. Ang Gigantopithecus ay isang extinct na genus ng unggoy mula humigit kumulang 2 milyon hanggang 350,000 taon na ang nakalilipas noong early to middle Pleistocene ng southern China, na kinakatawan ng isang species, Gigantopithecus blacki. Ang mga potensyal na pagkakakilanlan ay ginawa din sa Thailand, Vietnam, at Indonesia. Ang unang labi ng Gigantopithecus, 2/3 molar na ngipin, ay nakilala sa isang bot-ika ng antropologo na si Ralph von Koenigswald noong 1935, na kasunod na inilarawan ng unggoy. Noong 1956, ang unang mandible at higit sa 1,000 ngipin ay natagpuan sa Liucheng, at marami pang mga labi ang natagpuan mula noon sa hindi bababa sa 16 na mga site. Ang mga ngipin at 4 na mandibles lamang ang kilala sa kasalukuyan, at ang iba pang mga elemento ng kalansay ay malamang na kinain ng mga porcupine bago sila makapag-fossilize. 3. Ang Gigantopithecus ay dating pinagtatalunan bilang isang hominin, isang miyembro ng linya ng tao, ngunit ngayon ay naisip na malapit na kaalyado sa mga orangutan, na inuri sa subfamily na Pomgeinae. Tradisyonal na naibalik ang Gigantopithecus bilang isang napakalaking unggoy na parang gorilla, na posibleng 200 hanggang 300 kilo, 440 hanggang 660 pounds, kapag nabubuhay, ngunit ang kakulangan ng mga labi ay nagiging lubhang haka-haka ang kabuoang sukat. Ang mga species ay maaaring sexually dimorphic, na may mga lalaki na mas malaki kaysa sa mga babae. Ang mga incisors ay nabawasan at ang mga canine ay lumilitaw na gumana tulad ng mga ngipin sa pisngi, premolar at molars. Ang mga premolar ay mataas ang korona, at ang ika-4 na premolar ay napaka-molar. Ang mga molar ay ang pinakamalaki sa anumang kilalang unggoy, at may medyo patag na ibabaw. Ang Gigantopithecus ay may pinakamakapal na enamel sa pamamagitan ng ganap na sukat ng anumang unggoy, hanggang sa 6 na milimetro, kapat ng 1 pulgada, sa ilang mga lugar, kahit na ito ay medyo makapal lamang kapag ang laki ng ngipin ay isinasaalang-alang. Ang Gigantopithecus ay lumilitaw na isang pangkalahatang herbivore ng C3 ng mga halaman sa kagubatan, na ang panga ay inangkop sa pudgeling, pagdurog, at pagputol sa matigas, mahiblaw na mga halaman, at ang makapal na enamel na gumagana upang labanan ng mga pagkaing may mga abrasive na particle tulad ng mga tangkay, ugat, at tubers na may dumi. Ang ilang mga ngipin ay may mga bakas na mga bunga ng pamilya ng igos, na maaaring mahalagang bahagi ng pagkain. Pangunahing naninirahan ito sa subtropiko hanggang tropikal na kagubatan, at nawala mga 300,000.